Blessed Thursday afternoon po sa bawat isa po sa atin. Magandang tanghali po sa lahat. And welcome to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, and of course to all the four corners of our church, North, South, East, and West corner. Magandang tanghali po sa lahat ng mga tatay, nanay, at young men and young ladies, and also shout out sa mga estudyante. Alam nyo, how I wish, no, I don't know how, at pero anyways, it's ano naman na makapanood ba sila, and I am really praying to God na magkaroon ng for some reasons, katulad ng sinabi ko, I don't know how, pero for some reasons sana magkaroon ng way ang Diyos na mabago ang oras ng mga estudyante, no? Talagang pambihira kahapon. First time kong makarinig ng mga ganong uwi ng high school. Alas 8, my goodness. Kaya salamat sa Panginoon. Pero despite of all that, ay tuloy-tuloy tayo. Kaya shout out na lang sa mga team preparation na alam ko ngayon ay meron kayong chance. Mas may chance kayo ngayon mga panood kaysa sa mga team focus. Yan ang pinakamaganda doon, no? Sa lahat ng mga team preparation dyan, shout out sa inyo. Of course, sa mga ilan-ilan sa mga team focus natin dyan ay magandang tanghali din sa inyo. And ganoon din sa mga host ng team prep. Yan, si Sir Tony, Sir Roy, si Ma'am Cyril, si Ma'am Ara, and si Ma'am Rona. Yan, shout out po sa inyo, and of course sa lahat ng leaders ng Team Focus. At ganoon din, syempre sa aking asawa, si Mami Shobe at si Baby LG. At higit sa lahat, ay binabati po namin ang aming mahal na pastor, Pastor Hill Lorena, who is the executive producer and the director of this program, The Baptist Lunch. Kaya tuloy-tuloy tayo mga kapatid, no? Kaya sa mga mothers and parents that are listening right now, kung mamaya pag-uwi ng mga anak po ninyo, no, na galing high school / college time at / call center time. Pero yung mga uwi, no, alas 8, alas 9, tapos bukas, kinabukasan ng pasok, alas 5. My goodness, pagod. Anyway, alam ko diba mga panghapon naman yung mga ganong oras na. So, anong oras nagsisimula ang mga panghapon? Mga 1, 12? 12:45. Wow. Now, 1, so let's say 1, tapos mag-end ng 7:30, something like that. My goodness. Anyways, ipapanalangin na lang po natin ang ating mga estudyante. No, kaya sabi nga nung iba Sir, buti nga yan, may panghapon, may pang umaga sa PSS daw mula alas 9 hanggang alas 10. Dito ka mag-enroll. Well, anyways, ay tuloy-tuloy tayo, no? Magandang tanghali po muli. Alam nyo, it's been almost a month or 2 months almost na hindi po ako nakapagsalita dito sa ating programang The Baptist Lunch Thursday episode, but we are still on the topic about the backup of your commitments. At bilang isang young people, alam nyo, bilang isang young people, it is one of the most important thing that you should do and that you should know. Kaya alin po yun? Una, you should do dahil dapat may gawin ka patungkol sa commitment mo. You should know, dapat alam mo na may backup ka sa commitment mo. Because, mga kapatid, ako naman ay naniniwala, naging young people din naman tayo Bilang isang young people, nandiyan dyan yung mga commons ng mundo. And isa lang sa pinapasalamat ko sa Panginoon, ay meron tayong simbahan at meron tayong pastor, meron tayong mga area leaders, meron tayong mga tao na nasa paligid natin na siyang lagi nagpapaalala sa atin. If you can still remember Team Focus, Team Prep, the one of the lessons that we have talked about here is all about having a godly counsel. Now, since na ganon, and I do believe that yung mga napakinggan ninyong topic dito with Sir Archie ay napakaganda, no? Sometimes I get the chance to listen to it, no? Pinapakinggan ko yan. At salamat sa Panginoon na mayroong mga taong ginagamit para sa mga ganyan. Kaya nga,
nais ko bilang sa pagbabalik natin, no, dito sa A Baptist Lunch patungkol dito sa ating pinag-uusapan, kasi we are here on the theme of the church, a year of commitment. So ano na ngayon, June, patapos na ang June, mga kapatid. Today is June 19. Ilang linggo na lang, last Sunday na ba next week? Di pa, no? Di ba, may isa pa. Yeah. So 2 more Sundays to go. 2 more weeks to go, and then matatapos na ang June, ang buwan ng June. Di ba? Isipin niyo po 'yan, mga kapatid. Kaya nga, just try to imagine, you are now in the half of the year. When it comes to your commitment, we can say na nangangalahati na ng taon ng commitment mo. Now, the question is, kamusta ang spirit mo towards your commitment? You know, the best thing that you should know when it comes to having a backup, when it comes to your commitment, it's your spirit. Yan ang pinakamahalaga team focus na dapat ninyo, team focus and team preparation na dapat ninyong tandaan. Yung pagkakaroon ng backup sa commitment niyo, the best is the spirit. Sabi ng Bible in the book of Proverbs chapter 18 verse number 14, the spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear. Okay? Now the verse is very simply. Okay? The verse is very simple rather. It is simply advising every young people to check your spirit towards something. Alam nyo, the spirit of a person can endure his sickness eh. Alam nyo po ba yan? Yung spirit ng tao, minsan, mas madali pang enduring physical sickness is often more easier than to endure with a broken spirit. Alam nyo po ba yan, young people? Minsan, pag sumakit ang ulo mo, punta ka lang clinic, hingi ka kay Sir Conrad ng Tylenol, and then papabagsakin ka ng Tylenol, then that's it. Di ba? Punta ka pag meron kang masakit, pag hindi maayos ang tiyan mo, sasakit ang tiyan mo, punta ka lang ng clinic, hingi ka ng gamot, bibigyan ka ng ganito, punta ka ng Mercury, bili ka ng gamot. Madali lang. Madali lang kung iisipin natin ang gamot pagdating sa physical na kalagayan. Enduring physical sickness, enduring physical things, madali lang yan eh. But a wounded spirit, sabi ng Bible, who can bear? A wounded spirit who can bear. Alam niyo po ba? One of the most important thing that you should know, team focus and team preparation, na magpapahina sa commitment mo, you know kung ano? It's your spirit. It's not your physical infirmities. It's not your physical sickness. It's not about this, it's not about that, but it's about a wounded spirit. Mahirap, ito tandaan nyo, young people, makinig, listen carefully. Young people, young people, mahirap gumawa at tumapos ng commitment kapag meron kang wounded spirit. Tandaan mo yan. Bakit? It is, sabi nga ng Bible, but a wounded what? Spirit who can bear. Alam niyo po ba pag sinabi natin who can bear, sa medyo limitado lang tayo pagdating sa Tagalog vocabulary when it comes to this, lalo na pag pinag-usapan natin ng Bible, no? Ito yan. Kung ililipat lang natin yan sa ating lingwahe, pwede natin yang ilipat at sabihin, sino ang may kaya? Yeah? Sino ang may kaya? But a wounded spirit who can bear. Sino ang may kaya? Sino ang may kayang gamutin yan? Kaya ba gamutin yan ng paracetamol? Kaya bang gamutin yan ng Tylenol? Kaya bang gamutin yan ng mga energy drinks, no? Energy drink will just keep you awake, will just push you to work. Pero tingnan niyo, a wounded spirit, walang makakatanging gamot dyan maliban sa salita ng Diyos. Kaya nga nandiyan dyan yung warning ng salita ng Diyos. Na sabi rin ng Bible, the only thing that can heal a broken spirit is what? Your spirit. Because it is the spirit that will sustain everything. Kaya nga dito, alam niyo po ba, dito dito po sa church natin, pag ikaw ay may sakit, uso dito yung sinasabi natin, normal. Kaya pag may sakit ka, kailangan mo magpahinga. Tama? Kaya nga yung mga
inuubo talagang nagpapahinga ng 5 days. Diba? Ganon talaga. Kailangan mo talaga ipahinga. Delikado yan eh. Inubo tuloy ako eh. Diba? Yung mga, pag meron kang sakit, kailangan mo pahinga. Pero alam nyo po, isa sa mga tinuturo po sa amin ng ating mahal na pastor, pag may sakit ka, huwag mo na i-baby. Pag may sakit ka, wag mo na sabihin sa sarili mo, kawawa ka naman, may sakit ka. Kawawa ka naman kasi ganito, kawawa ka naman ganito, kawawa ka naman ganyan. No? It is one of the most important thing that you should do when you have a wounded spirit. Make your spirit strong. Make your spirit strong. Alam niyo po ba mga kapatid, sabi dito ng Bible, the spirit of a man will sustain his infirmities, but a wounded spirit who can bear. Alam niyo po, yung will natin, yung will, ito, young people, ano yun po ito i-take note nyo po ito. Yung will to live natin can get you through sickness eh. Alam niyo po ba yon? Hindi porket nagkasakit ka, dedo ka na ba? Hindi porket inubo ka ng sunod doon patay ka na. Hindi naman ganun yun. Hindi porket nagkalagnat ka, ang sunod na pag mo na ay funeral homes na. No. Bakit? You have the will to live eh. Ano yung will to live? Siyempre hindi ka papayag na habang buhay may sakit ka, tama? Hindi ka papayag na habang buhay ay inuubo ka. Hindi ka papayag na habang buhay nilalagnat ka. Yun nga halang lagnatin ka ng ilan ba yung ilan ba yung max ng lagnat para bago dalhin sa ospital? Ha? Max ng lagnat 36 days? De, alam ko lagnat is 38 eh, sinat is 37 something eh. Ganun lang eh. The temperature. Pero yung pag nilagnat ka ng more than a day, yun na ba yun? O more than a day, di ba? Pag ang lagnat mo ay umabot na ng mga 2, nandiyan dyan si Doc Eugene sa labas eh. Hindi ko lang medyo pag ang lagnat mo ay sumobra na ata ng 1 o 2 araw, kailangan mo na magpa-check up, 'di ba? Pero kaya ka may ganun kasi you have the will to live. Gusto mong mabuhay eh. Wala naman eh. Wala namang nagkasakit na sige. Parang ginaya sabi, sir, di ba yung Panginoon Kristo, he gave up the ghost. Hindi naman ganun, di ba? Ikaw bilang isang tao, you have the will to live. Yung will to live mo can get you through sickness. Ibig sabihin, yan yung isa sa mga bagay na magpupush sa'yo para gumaling ka. Okay? But no one can live with a broken spirit. Yun. Ayos. Pwede na. Di ba? Minsan, ang naiisip natin, yung commitment nyo, young people, take note of this, young people, minsan akala ninyo, you have the will to live through your commitment despite of your broken spirit. No. Sabi ko nga, yung will to live natin can get us through sickness. Pero walang mabubuhay walang kayang mabuhay with a broken spirit. Ilipat natin sa salitang sa inyong commitment, young people. How come that you can endure your commitment if you have a broken spirit? Kaya nga sabi ko sa inyo, Team Focus, Team Prep, the best backup for your commitment is your spirit. You should always have that will to live not with a broken spirit. You should have that will to live without a broken spirit. Kasi sabi ko nga commitment, dapat matapos mo yan. Commitment, dapat ma-enjoy mo yan. The process of every commitment, dapat ma-enjoy mo yan. Yung proseso, paano ka makapunta dyan sa commitment na yan, dapat ini-enjoy mo yan. But, check your spirit. I-check mo, the best backup para ma-backupan mo yung spirit, yung
yung commitment mo is your spirit. Oh, you check how you answer things. When it comes to your commitment, you check how you answer things. Okay, pagdating sa commitment ko, ganito ko siya sagutin. Pagdating sa commitment ko, ganito ko siya gawin. Bakit? Kasi kapag hindi mo nalaman yan, kapag if you don't have a right spirit towards your commitment will be nothing. Katulad ng sinabi ko po sa inyo kahapon, di ba? All those things that you have heard, if those things that you have heard will remain heard, walang kwenta yan. Pag yan ay napakinggan lang, wala yan. Pero kung makikita nyo po, ang sabi ng Bible, every commitment may challenges yan. Okay, habang papunta ka sa commitment mo, your goal is to accomplish your commitment. What is your commitment this year? This is my commitment. This is my commitment. Now, habang papunta ka dyan sa commitment mo, you should always remember that there is something that will hinder your commitment. But if you have a good spirit if you have a right spirit towards your commitment, whatever it is that will hinder your commitment, you will just step through it. Bakit po? Sapagkat you have a good spirit. Alam niyo po ba, isa sa mga maganda kapag meron kang maayos na spirit, you know how to handle things. Alam niyo, isa po yan sa mga natutunan ko ngayon sa ating mahal na pastor. when it comes to having a problem, siyempre, wala nang tatalo sa ating pastor. Problema ng simbahan, problema sa mga members and everything, and lahat, all in all. Pero alam niyo po ba, he can still smile, he can still preach, he can still guide, he can still do this, he can still do that. Bakit po? Despite of those problems na nai-encounter niya every day, imagine niyo na lang po, if our pastor will not have the good spirit, paano kaya siya magka-counsel ng tao? Baka sabihin na lang ng ating mahal na pastor, bayaan mo na lang yan. Alam niyo, nag-counsel yung ating mahal na pastor, no? Kung nag-counsel, halimbawa lang, no? Nag-counsel ang ating mahal na pastor, wala siyang good spirit, no? Merong problemang mag-asawa, sabi niya sa mag-asawa, sige, maghiwalay na lang kayo. Idadamay niyo ba ako? Di ba? Pero tinan niyo po, ilan young people, ilan sa inyo ang na-counsel ng ating mahal na pastor na sobrang effective? Ilan sa inyo young people ang nakinig sa counsel ng ating mahal na pastor na talagang if you will just titingnan mo yung difference between before and after the counsel, malaki ang diferensya. Di po ba? Kaya nga, kung titingnan po ninyo, mga kapatid, ganyan ang nagagawa if the spirit is right. Kaya nga ngayon, young people, towards your commitment, how's your spirit? How's your spirit towards your commitment? Okay, may naghinder sa commitment. Ayaw ko na. Akala ko kasi yung commitment is smooth. No. Alam nyo kung bakit? Because commitment can change your life. Commitment can change the way of your life, can change the way how you walk, can change the way how you act, can change the way how you think. How you think, how you act, and how you walk. Lahat yan, kapag meron kang commitment, kayang ayusin ang commitment yan. Which is, yun ang ayaw ng dyablo. Kaya nga, it is much better for you to have and to pray, to have a good spirit so that anuman ang ihaharang ng dyablo dyan, your spirit will remain good. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, pag meron kang magandang spirit, you will know how to handle things. Hindi yung paggalit na yung isa, dapat galit ka na din. Hindi yung pag may ganitong nag-hinder sa'yo, tigil ka na. Pag gusto ng dyablo, patigilin yung commitment mo, dapat tigil ka na din. No. No, sir. No, ma'am. Young people, lalo na ngayong pasukan, yung mga commitment na binitawan ninyo bago magpasukan, kamusta na? Kamusta na? Kasi sir, ganito kasi ang nangyari. Yung schedule namin sa klase, ganito Isa pa lang yan. Tandaan nyo, nagsisimula pa lang. Katatapos pa lang ng brigada. Tapos opening. Tapos tuloy-tuloy na. Okay.
what is your commitment na binitawan mo na kayang mag-control, na kayang kontrolin ng mga bagay sa libutan na ito? Tandaan mo, the subject of your commitment is God. If the subject of your commitment is God, then therefore you should know na walang makakahinder dyan. Ang kailangan mo lang gawin ngayon is that to have that good spirit. Because it will sustain. It will sustain. It will sustain your infirmity. Ano man ang kahinaan mo, papalakasin yan ng spirit mo if you have a good spirit. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, the will to live ng isang tao can get you through sickness eh. Yung will to live natin, yung kagustuhan nating mabuhay, yan ang isa sa mga magtutulak para tayo ay gumaling. But you cannot live with a broken spirit. Tandaan mo, young people, ito ang pinakamaganda na dapat ninyong tandaan. If you have a broken spirit, ito ang mawawala sa inyo. If you have a broken spirit towards your commitment, ito ang mga bagay na mawawala sa inyo. Number 1 is hope. Mawawalan ka na ng pag-asa na matapos mo ang commitment mo. Di ba? Minsan, punong-puno ka ng pag-asa. Ito na talaga yan. Ito na yung taon na papayat ako. Ito na yung taon na kung saan talagang ito na, sir, sinasabi ko sa inyo, mag-i-involve na talaga ako. Ito na yung taon na kung saan lagi mo kong makikita sa simbahan. Ayun, wala siya kagabi. Diba? Ito yun. Ito na yun, sir. Ito na yung commitment na yun. Punong-puno ka ng pag-asa. May humarang. Bang! Pag wala kang good spirit at merong at sinubukan mong tahakin ang commitment mo with a broken spirit, unang-unang mawawala sa'yo is hope. Pag-asa. Bakit? Mahirap magkapag-asa pag may broken spirit ka. Bakit? The truth of the matter is, young people, if you have a broken spirit, you know why you will lose hope? Because all you can see and all you will see is the negative things. Puro negatives na yan. Ito. Kaya kasi, kaya ganito, hindi ko matapos yung commitment ko, si Sir Jan kasi. Kaya hindi ko matapos yung commitment ko, si Romer kasi, nandiyan dyan sa harap ko eh. Lalo na pag si Kuya Vince pa. Paano ko matatapos yung commitment niyan? Tapos makakakita ka ng isang young people na nagiging halimbawa ni Pastor. Maniwala ka dyan, may patagong kasalanan yan. Nakakita ka ng isang young people na matapat na naglilingkod sa Diyos. Hanapin ko yan, may jowa yan. Kita ko yan sa picture, nakaakbay pa eh. Oy. Wala akong alam. Pinakita lang sa akin. Di ba? Nakita ko yan eh. Ganito yan, ganyan yan eh. No, puro negative na yan. Kaya that's why you will lose hope. Anong hope sa negative things? Sige nga. Ang tanging may pag-asa lang sa negative, alam nyo kung ano? Pag sinabi ng doktor na negative. Pero minsan parang ang gulo na, no? Hindi mo alam minsan kung matutuwa ka eh. Kung sinabihan ka ng doktor, negative ka. Yon, magsaya ka. Pag nagpa-check up ka, kung may sakit ka, tapos sinabi ng doktor na negative at hindi positive, doon ka lang matutuwa. Pero pagdating sa commitment mo, dapat walang negative. Dapat puro positive yan. Para yung hope ay manatili. Pero mananatili ang pag-aang hope sa commitment mo if you have a what? Good spirit. But if you have a broken spirit, you will lose hope. Number 2, you will lose resilience. Ano yung resilience? Yung eagerness mo to accomplish things. Yung kagustuhan mong matapos. Yung katatagan mo. Yan. Yung pagiging resilient mo sa isang bagay na kahit anong dumating dyan, sige, ibigay mo sa akin yan. Pero you will stay committed to your commitment. Bakit? Resilient ka. Nandiyan dyan yung katatagan mo. Ilan sa atin ngayon sa biyaya ng Panginoon? Samot-sari na ang ginawa ng dyablo.
Oh, samot-sari na ang ginawa ng Diablo, pangahad lang sa commitment mo. Yung tipong matapat ka na naglilingkod sa Panginoon, young people, sa mga team focus dyan, pero tititigan ka bigla. Ha? Tititigan. Susulyap-sulyapan ka ganun, di ba? Ilan sa mga team preparation ang talagang sabi mo, aayusin mo, susundin mo ang standard ng simbahan, niyaya ka kape. Di naman kape, hindi naman sa starve, lang, pick up coffee lang. Buti, pati kape ngayon, pick up na din, no? Ay, sorry. Mahirap. Mahirap pag niyaya ka, pick up. Di ba? Pero tinan mo, pag ikaw ay merong resilience, alayan, kahit anong ibato sa'yo, maniwala ka sa akin, hindi yan uubra. I'm not saying na I'm strong. I'm not saying na merong malakas. Walang malakas pagdating sa Diablo. Ang mangyari lamang po dapat ay merong kang good spirit, because the more you have a good spirit, the more you will remember the purpose of your commitment. And as you remember the purpose of your commitment, the more you will remember the subject of your commitment. And once you remember the subject of your commitment, lahat ng binabato sa iyo ng Diablo, lahat ng commons sa iyo ng mundo, hindi mo papansinin yan sa biyaya ng Panginoon. But if you have a broken spirit, you will lose it. You will lose the resilience. You will lose everything. Bakit? Pag niyaya ka na ng mundo, sama ka na kaagad. Pag niyaya ka na ng ganito, wala na, sama ka na. Ito na yung mangyayari, ito na, ganito na. Bakit? Nawalan ka na ng katatagan. So that's the second thing that you will lose. Lastly, the second thing, the third thing rather that you will lose, number 1 is what? Hope. Number 2 is resilience. And number 3 is what? Endurance. Kapatid, normal sa isang tao, pag napagod ka, game over na. Pag napagod ka, wala na. Tapos na ang laban. Pero, tandaan mo, ang magsusustain is your spirit. Sabi ko nga sa inyo lahat yan, pag gumawa ka na, ito alam ko pag nagsabi ako dito sa comment section, yung from the very moment, di ba lumuhod ka sa altar, gumawa ka ng commitment sa Diyos, pag amen mo, may hadlang agad sa commitment mo Tama, mali. Di ba? Yung tipong nanalangin ka sa altar, Panginoon, ito po ang gagawin ko, this is my commitment sa inyo, ito po ang gagawin ko, ito ang commitment ko sa inyo, this is my commitment, I will commit this to you. In Jesus' name we pray, Amen. Pagtayo mo, pagbalik mo sa upuan, may hadlang agad sa commitment mo. Tama, mali. Di ba? Kaya nga talagang, alam nyo, ang Diablo, papagurin ka Kaya nga hindi ka dapat, kaya yung sinasabi ko sa inyo, you've got to have a good spirit. Because pag if you have a good spirit, you can endure. You can endure everything. Talagang, bakit? Kasi ganado ka You have the good spirit. Alam ko ganito, ine-expect mo na yan, na may mangyayaring ganyan. But you know how to handle things, so hindi ka mapapagod. Parang sa paglangoy, di ba? Ako po, marunong ako lumangoy. But as far as myself is concerned, pag medyo lumubog ang barko, hindi ko pa kayang tumagal. Kaya umaasa pa din tayong pinaka-the best pa rin yung safety first. Pero kung usapang langoy, marunong tayo lumangoy. Pero di ba pagdating sa paglangoy, anong sinasabi nila? Huwag ka magpapanik in case of emergency. Bakit? Kailangan mong tipirin yung lakas mo Kasi pag nagpanik ka, sige, kampay dito, kampay dyan, padyak dito, padyak dyan, hanggang sa mapagod ka, pag ikaw ay na-cramps sa tubig, kita-kita tayo sa langit. Di ba? Kanaalala ko nung nasa San Fabian kami, yung isa pong pamangkin ko, si Isaac, shout out kay Isaac. Si Isaac, galing mag-floating ng batang yun, pambihira. What hindi mag-floating yun Floating sila ng dalawa ni Dolo Pugs Nag-floating siya. Alam mo ano ang ginagawa nun ni Isaac?
kunyari daw malulunod siya. Kasi may tinuturo po sa kanya yung lolo niya na in case na ganito mangyari sa'yo, anong gagawin mo? Huwag ka magpapanik. Gagawin niya, magpo-float siya. Then habang nagpo-float siya, itataob niya yung sarili niya. Si Sir Jan, nakita ni Sir Jan yun Itataob niya yung sarili niya. So kunyari, malulunod siya. Ang gagawin niya ngayon, papadyak siya ng dahan-dahan hanggang sa mag-float siya ulit. Hanggang sa makuha niya ulit yung floating niya. Pero kung makikita, hindi, pag siya ay nagpanik, hahanapin niya na kaagad kung sino nasa paligid niya. And then maririnig niya yung boses ng lolo niya, sasabihin ng lolo niya, relax, relax. And then, i-relax siya ulit. Bakit? Pag nagpanik ka, mapapagod ka. Okay. Young people, let's talk about your commitment. Ito yung commitment mo ngayon. Humarang to. Boom. Pagharang nito, hala ka. Wala na, tapos na. Pag humarang to, wala nang Biblia ang nakikita. Paano yan? Tandaan mo, may preaching kang narinig. Sir, paano yan? Pinagbawal kami magbitbit ng Bible sa school. Pinagbawal kami ganito. Tandaan mo, marami ka ng preaching na narinig. Towards your commitment, madami na. Huwag ka magpanik. Relax. Relax. Kasi pag nagpanik ka, mapapagod ka Pag napagod ka, tapos ka. If you have a broken spirit, nakakapagod kaya? Nakakapagod kaya? Bakit? Anong meron pag may broken spirit ka? Pag may broken spirit ka, anong gagawin mo? Maghahanap ka lagi that will satisfy your emotion. Pag wala ka nang makakita, ang libangan mo, sama ng loob. Pag may sama ka ng loob, alam mo ba, parang ang laging kinakapos. Di ba? Parang gigil na gigil ka lagi na wala namang rason, pero pag nakita ko talaga yan. Ultimong sa thoughts mo, paparinggan mo na. Di ba? Young people, usong-uso yan sa inyo Parinigan sa thoughts. Huwag kayong papayag na yan lang ang, alam nyo ba pag sinabing thoughts? Yan lang din naman yung nasa Facebook. Ano yun? Bago ka mag-post, ano nakalagay? What's on your mind? Anong nasa utak mo kung maglalabas ka ng sama ng loob sa thoughts sa Facebook? Di ano lang, simple lang. Di puro sama ng loob. Kalahin mo magto-thoughts ka, no? Sana lahat. Sana lahat. Tinagalog yung sana all. Buti pa siya. Di kayo na. Mga ganong thoughts, no? Ang bihirang buhay yan. Isipin mo kung ikaw yung isang taong may commitment. How come that you will enjoy your commitment when you have a broken spirit? No? You cannot endure it. Mapapagod ka. Pag napagod ka, ano ang tendency? You will stop. You will pause. At yan ang inaantay ng dyablo. Bakit? Pag nag-pause ka at nag-stop ka, that will become, young people, that will become your idle time. Pag nagka-idle time ka na, sabi ng dyablo, okay, it's my turn. Pasok! Pung! Pasok to. Tabi na to. Dito ka na. Eto na. Later on, you will know these things. Wala nang nagagawa patungkol sa commitment mo. Bakit? Tinabi mo na to Yung isang bagay na magpapalakas sa spirit mo, tinabi mo na. Bakit? Napagod ka na di ba? Ito, hindi lang naman young people ang gumagawa nito. Ultimong adults. Di ba? Tendency. Ano sabi mo? Magre-relax lang ako Supposedly, pag nag-relax ka, wala kang gagawin, di ba? Pero anong gagawin mo? Upo. Scroll. Di ba? Pero makikita nyo, mga kapatid, pagdating sa commitment, young people, you've got to fix your spirit. Kailangan alamin mo, what is my spirit towards my commitment? Is my spirit right or is my spirit broken towards my commitment? The best backup is your spirit. Pag ikaw ay nagkaroon na ng broken spirit, sabi ko nga sa iyo, mawawala ang hope, resilience, at endurance. Pag yan tatlo nawala, tapos ka na. Sir, parang kulang yan. Parang kulang ng flexibility. Ay,
Hindi ka pwedeng maging flexible sa commitment mo. Bakit? Pag sinabi mong flexible ka sa commitment mo, pwedeng gawin, pwedeng hindi. Mali yun. Pwede sa tuwid, pwede sa baluktot, mali yun. Oh. Diba? Tinuturuan, pag ikaw ay may commitment, alam nyo ba, tuturuan ka maging straight. Straight yung pag-iisip mo, straight yung actions mo towards your commitment. That's how important the Spirit is when it comes to your commitment. Kaya nga, young people, team focus and team preparation, kamustahin yung spirit nyo? Nangangalahati na ang taon. Kamustahin ninyo? How's your spirit towards your commitment? Ha? How's your spirit? Kamusta ang spirit mo patungkol sa commitment mo? Hindi lang mga young people sa sabi ko nga I think sa ngayon mas marami akong audience sa team prep ngayon. Bakit? Kasi nasa school yung iba. Pauwi pa lang yung iba. Diba? Pero papaano? Papaano mo maaayos yung sarili mo when it comes to your commitment? How? Yan ang tatandaan ninyo. Team prep, team focus, how's your spirit towards your commitment? That's how simple it is. When you have a broken spirit, wala ang mangyayari sa commitment mo. But if you have a good spirit towards your commitment, maayos ang commitment mo. And malaki ang tendency na ma-accomplish mo anuman ang commitment na binitawan mo sa Diyos. Kaya nga, all in all, babagsak pa din tayo doon sa sinabi ng ating theme verse, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Yan ang tatandaan mo. Kaya ang kailangan mo lang, Diyos ang magdadala sa iyo sa commitment mo. Ang kailangan mo lang, young people, young men, and young ladies, have a good spirit instead of having a broken spirit. I hope you did get something sa oras po na ito. Amen? At salamat sa Panginoon na meron tayong mga programa na siyang magpapaalala sa atin na lalo na sa inyong mga young people. Kaya wag ninyong imimiss ang ganitong klaseng programa. In case you missed it, better watch the replay. Okay? Naka-save naman yan eh. Pwede nyo naman i-replay yan. Pwede naman ganito yan. And yan ang isa sa mga pinakamagandang gawin po natin when it comes to having a commitment with God. Okay? So sa lahat ng mga young people na nakikinig ngayon, team focus and team preparation, maraming salamat. Thank you for being here with us. Team focus, huwag ninyong kakalimutan. Alam ko, pauwi pa lang yung iba sa inyo that time, pero since 8 naman ang start ng ating programa, wag ninyong kakalimutan ang programang Staying Alive. At 2 more Thursdays to go. At para sa ating topic na What's at the Table. So alamin natin mamaya, aalamin natin kung ano ang meron sa lamesa. Abangan nyo yan. Okay? Alamin natin yan kung anong meron sa mesa. Okay? So yan ang huwag ninyong kakalimutan at let's get excited pagdating sa mga bagay na yan. Alright? So again, I hope na ako po ay naging blessing po sa inyo ngayon pong oras po na ito sa lahat ng mga young people na nakinig and also sa mga adults kung meron kayong mga anak, apo na hindi nakaabot sa programang ito ay mangyari lamang na panoorin nyo po sila ng replay mamaya. Okay? It will not take much of their time, so let them watch the replay later on. Alright, so sa ngalan po ng ating mahal na pastor who is the executive producer and the director of this program, The Baptist Lunch, ako po ang inyong lingkod ngayon pong hapon po na ito, Brother Maki, along with Sir John and Sir Vince and Sir Romir, at kami po ay bumabati ng isang magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Thank you for being here with us. And we will see you on the next episode of your favorite noontime show every Thursday. This is the Baptist Lunch Young People's episode. God bless you all. And on top of all this, all I can say is to God be all the glory. Have a blessed afternoon ahead. Bye-bye.
There were things in my life I knew I'd always regret. And there were moments of my past I knew I'd never forget. But when I knelt at the old-fashioned altar of prayer, and the presence of the Lord met me there, and I lost all my past, when I found the presence of the Lord, I lost my past when I found His presence. All the weights that burdened me down were lifted forevermore. And as the east is from the west, cast in the sea of forgetfulness, I lost my past when I found the presence of the Lord. I'll never forget just how I felt when my Jesus lifted me. Oh, the shackles fell from me. Praise God, the chains were gone, and I was truly free. And it's a long, long way from my past to His presence, but I'm so glad that I made it that day, for I traded my past, 'cause I found the presence of the Lord. I lost my past when I found His presence. All the weights that burdened me down were lifted forevermore. And as the east is from the west, cast in the sea of forgetfulness, I lost my past when I found the presence of the Lord. And as the east is from the west, cast in the sea of forgetfulness,